Hello, praise yan. Pwede po ba palakpakan po muli natin ang Panginoon? Yan. And muli, batiin mo muna yung katabi mo ng isang magandang umaga. Yan. So, yun. So, kamusta po yung, yung weekend ng bawat isa? Lahat ba na? Tingnan mo nga kung umitim. Tingnan mo kung lahat ba nakabakasyon na. So, yun. So, yun. Alam niyo po na, na-amaze lang ako, no? Kasi yung message natin, same din nung opening prayer. Yung verse kanina, no? Which is yung 1 Corinthians chapter 15. And na-amaze din ako kasi yung mga songs natin kanina, no? It's all about yung biyaya ni Lord, yung ginawa niya sa cross, without any pag-uusap-usap. And alam niyo po yung nakaka-amaze dun, kasi ibig sabihin po nun, yung Holy Spirit yung gumagawa sa atin, no? And meron siyang gustong sabihin talaga. Pwede po ba palakpakan po muli natin si Lord? And sige, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po. Sabi nga po, sa bawat araw, yung biyaya nyo ay laging bago, Panginoon. At salamat din po sa sobrang biyaya mo. Salamat po sa kamatayan mo sa krus, Panginoon, na inaalala po namin. At salamat po sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. At salamat po na dinako mo po kami dito ng ligtas. And we pray, Lord, wala kami ibang panalangin, kundi patuloy mangusap ka po sa bawat isa. Patuloy pangunahan mo po kami, samahan mo po kami. Buksan mo po yung aming tenga, yung matang spiritual po namin, Panginoon. And makita po namin yung nais mong ipahayag sa amin, Panginoon, at may sa buhay po namin ito. Dalhin mo po kami sa pagkamangha sa inyo, dalhin mo po kami, Lord, sa kabanalan, Panginoon, hanggang sa ikaw po'y bumalik. Madatdan mo po kami na handa at malinis, Panginoon, walang bahid, Panginoon, ng karumihan. Ako po bilang inyong lingkod, patuloy gamitin mo nga lang po. Salamat po, dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yun. So, sige po, palakpakan po muli natin ng Panginoon. So, this week, ano po muli yung inaalala natin? Yung Holy Week. So, yun. So, from Monday, di ba, yung ginawa ni Lord yung pagpasok niya sa temple, yung ginawa ni Lord sa cross, yung death niya, yung meaning po nun, and hindi lang po yun, yung muli niyang pagkabuhay. So, yun. So, buksan po natin this brings us pala sa isang important question, no, na dapat masagot natin bilang mga mananampalataya. And ano po yun? Sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi po ng title, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Why Jesus had to live. No? Bakit po kinakailangan ng Panginoong Hesus mabuhay, no, after 3 days? So yun. Kasi pwede namang kung titingnan natin, no, pwede naman na after death, no, tapos na, wala na, okay na, di ba? Kasi powerful naman si Lord, di ba? Pero makikita po natin, bakit kinakailangan pong mabuhay muli ng ating Panginoong Hesus? And alam niyo po, itong question po na to, napakahalaga pong mapag-aralan natin and matutunan po natin. So kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17 to 18. So same lang din po, no, sa opening prayer kanina. Pero talon lang tayo ng few verses. 1 Corinto chapter 15, verse 17 to 18. So ito po yung muling pagkabuhay ni Kristo, or sa ibang salin po, ang muling pagkabuhay ng mga patay. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po ng verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Then tuloy natin sa 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Then verse 20, ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. So yun. So dito po sa chapter 15, in-emphasize po ni Apostle Paul, no, yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon Jesus ay yung kahalagahan po niya. So konting background lang, no. Pwede ba pa next? So nag-list lang po ako ng 3 important na background
regarding po sa chapter 15. Kasi alam ko, last time na paliwanag na nung ibang preacher yung background ng ng 1 Corinto or ng 1 Corinthians. So number 1, sabi diyan, no, it is wrote by, sino daw? Apostle Paul during ng kanyang third missionary journey habang siya po ay nasa Efeso. So ito po yung time na sabi nga diyan, no, AD 53 to 55. So doon daw po yung yung duration nung sinulat po ni Apostle Paul yung book of 1 Corinthians. So tandaan niyo po 'yan, no? Kasi may quiz po tayo mamaya, joke lang. So yun. So yun. So dito makikita po natin yung sufficiency ng scripture na hindi lang siya gawa-gawa ng tao lang or kung sino man, no. It happened, totoong nangyari siya in history po. And totoong nasulat po siya. And sabi po ng number 2, no, yung Corinth daw po, saan siya nakasakop? Sabi diyan, no, Corinth was a Greek city. And sabi dito, they don't believe in the resurrection of the Lord Jesus. So since yung Corinth po or yung Corinto, no, ito po ay siya po ay Greek city. And pag inaral niyo po yung yung time ng Greek, no, yung nung dating-dati pa, no, ito po yung pag-boom ng mga sobrang lalim na karunungan, no. So dito makikita niyo po yung mga sikat na philosophers, mga mathematician, yun, yung mga nagpapahirap sa atin sa school, di ba? So yun. And many more, no? And to the point na sa sobrang dunong nila, sa sobrang taas ng karunungan nila, no, yun yung naging hindrance sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesus. So yun. In fact, no, pag binasa niyo po yung Gawa, chapter 17, verse 32, dito mo po makita na nung nag-preach si Paul sa Corinto, no, maraming tao, yung ginawa nila? Pinagtawanan lang si Paul. So imagine niyo po, no, magpipreach ka ng gospel, tapos the end, pagtatawanan ka lang, no. Imagine niyo po gaano siya kasakit. Pero at the same time, hindi lang naman po siya ni-reject, no. Praise God, kasi maraming mga tao yung nanampalataya sa Panginoong Hesus during panahon po na ito, no. And then number 3, dito po natin makita yung main problem, no, sa chapter 15. Or naging isa sa mga main problem sa Corinto during their time. Kasi pag inaral niyo po yung Corinto, sobrang dami nilang problema, no? When it comes to teaching, when it comes to sexual immorality. So yun, kumbaga sila yung nakiklaim na na oo, ligtas ka, pero laging may pero, di ba? Sino po dito yung alam mo sa sarili mo, ligtas ka na, di ba? So sila, alam nila, ligtas na ako, pero laging may pero, di ba? Pero may bisyo pa rin. Pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. So yun po yung claim nila. And sabi nga dito, hindi lang yun yung naging problem nila. Sabi dyan, no, the skeptical attitude invaded the church in Corinth. And Paul had to face it. Kailangang resolbahin ni Paul agad-agad yung problem na to. Specific problem na po to sa Corinto. So ano ba yung skeptical attitude? No? Pag narinig niyo po yung skeptical, ano po yung pumapasok sa isip niyo? Ito po yung ang meaning po niya yung parang sobrang hindi mo na tinatanggap. So yun, parang yung nagdududa ka na. So yun. And sabi nga nung nag-preach last time, 'di ba, ang danger sa atin yung unbelieving believer. So yun. Sabihin, kine-claim mo na Christian ka pero hindi ka naniniwala sa mga certain doctrine sa Bible. So yun. And alam niyo po, yung problem po na to, yung skeptical attitude, hindi lang po sa Corinth nangyayari. So, saan siya nangyayari? Sa panahon po natin ngayon, di ba? Tingnan mo kay katabi mo, sabihin mo, sana hindi ka skeptical. So yun, di ba? So yun. Kasi pwedeng umaattend tayo, pero hindi ka naniniwala sa muling pagkabuhay ni Lord, no? Sabi nga ng iba, yes, they claim na Christian sila, pero sa iba si Kristo ay tao lang, di ba? So, and yun po yung nakakalungkot So, yun. Di ba, many believe and many profess na they are Christians, pero hindi lahat tinatanggap sa Bible. So, yun. And this brings us po sa point number 1. Bakit po ba kinakailangang mabuhay po ng ating Panginoong Hesus? Based po sa verse na binasa po natin. Kasi ang dami pong verses about resurrection po ni Jesus Christ. And kung iisa-isahin natin, talagang
aabot tayo hanggang hapon. So, pero kinuha ko lang po yung mga important verse based sa context po natin. Sabi sa verse 17, why Jesus had to live? So number 1, sabi dyan, the resurrection validates our faith. So yun. Para i-validate daw po yung pananampalataya natin. No? Kaya pag binasa nyo po yung, by the way, pag sinabi po bang validate, ano po yung pumapasok sa isip nyo, di ba? To claim, di ba? Sabihin, hindi siya peke, kasi valid nga binalidate So yun. And then kaya nga sabi po ng verse 17, kung babasahin nyo po, no? Sabi po ng verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, ano po sabi dyan? Kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong, pananampalataya. And kinuha ko lang po yung sa English version po niyan, sa ESV. Sabi dyan, no, if Christ has not been raised, your faith is futile. So, ang pananampalataya daw po natin ay, ano pag sinabing futile? Walang katuturan, nonsense, pointless. So, imagine niyo po, di ba? Umaattend tayo, pero kung hindi pala muling nabuhay si Christ, di ba? Lahat lang ginagawa natin, walang katuturan. So, yun. And in fact, na muling nabuhay po ang ating Panginoon, ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin ay valid and may kapupuntahan. So, naniniwala po ba kayo doon? So, yun. And talagang lahat po ng skepticism mawala sa atin, no? So, imagine mo, di ba? Lahat ng paghayo mo, ng paghihirap mo, lahat ng pagkakaloob mo kay Lord, lahat ng ministry na ginawa mo para kay Lord, di ba? Futile, pointless, kung hindi muling binuhay si Kristo. And sabi nga po dyan, upon the resurrection of Jesus Christ, no, naka-receive tayo ng maraming mga pagpapala. So naniniwala po ba kayo doon na marami tayong pagpapala? So isa-isahin natin, no? Nag-list lang ako ng 6, and ito po yung mga main blessings na na-receive po natin dahil sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Dahil sa pananampalataya natin kay Lord. So yun. And sabi nga po ng number 1, ano yung unang blessing na natanggap natin? Simple lang po. New life or regeneration. No? Ibig sabihin, bagong buhay. Yung pag binasa nyo nga po yung 1 Peter chapter 1 verse 3, tsaka yung Roma chapter 6, ano po yung sabi doon, di ba? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, di ba? Tayo'y binigyan ng bagong buhay. So naniniwala po ba kayo doon? And then sabi po dito, pangalawa, yung justification, no? Sa Romans chapter 4 verse 25, ano po yung sabi diyan? Itinuring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. So imagine mo, no? From dating makasalanan, 'di ba? Sabi nga sa sukdulang biyaya, 'di ba? Yung walang kakayanang, 'di ba? Makaabot sa Diyos, 'di ba? Itinuring tayong matuwid. So imagine niyo po, no? And sabi ng number 3, victory over death. Sabihin yung katagumpayan over death. And ito nga po yung passage natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Yan, 22. Yan. Kumbaga, yung kamatayan hindi natin siya naging kalaban. Naging friend natin siya. Bakit? Kasi hindi po doon natatapos yung buhay natin. And alam po natin na after death, muli nating makakapiling ang ating Panginoong Hesus kung hindi pa siya babalik. And ano pa? Sabi ng number 4, sabi sa Gawa chapter 17 verse 31, nagkaroon tayo ng assurance on future judgment. Meron tayong katiyakan na kung muling babalik si Lord, ano po yung gagawin niya? Tayo'y makakasama niya. Di ba? So yun. And kaya nga yung topic last time, di ba? Are you, yung naghahanda, nagre-ready ka ba? Or are you in surprise? So yun. And then number 5, ano po yung sabi dyan, no? Yung word na intercession, no? So sino po ba dito yung part ng intercessor, di ba? Ano po yung ginagawa natin, di ba? Nagpe-pray, nananalangin, namamagitan, no? And sabi ng Romans 8:34, ano po yung sabi doon, di ba? Si Jesus Christ, siya ay nasa kanan ng Diyos. And ano po yung ginagawa niya? Siya ay nananalangin between God and us. Kaya po yung lahat ng prayers natin, sino po dito nagpe-pray, di ba?
Lahat ng prayer, imagine mo, lahat ng prayers mo, hindi siya in vain, hindi siya futile. Bakit? Kasi mismo si Kristo yung namamagitan sa Diyos Ama. So yun. And hindi lang po yun, sabi ng number 6, heavenly citizenship. So sino dito yung may passport? Diba? Diba? Ang hirap ko naman ng passport. Kumbaga patunay siya na Filipino citizen ka eh. Pero sabi ng Philippians 3, chapter 20 to 21, di ba? Dahil kay Kristo, ano daw sabi doon? Tayo'y mamamayan ng langit. And sabi nga ng Hebrews, tayo'y ano lang eh. Ano yun? Yung tayo'y pilgrims lang. Ano ba yung pilgrim? Manlalakbay ka lang sa lugar na to. So yun. And hindi dito natatapos yung buhay. Bakit? Kasi hindi po tayo taga dito, hindi tayo po ay taga mamamayan ng langit. Yun po ay kung tayo'y tumanggap na nampalataya sa Panginoong Jesus. And naniniwala ka, hindi ka lang tumanggap, di ba? Or nanampalataya, naniniwala ka na si Kristo'y muling nabuhay. So yun. Kaya nga pag binasa nyo po yung pag tumalon po tayo, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 29 to 30, ano po yung sabi doon? Sabi po ng 1 Corinto chapter 15, verse 29 to 30. Sabi ni Paul, sa mga taga-Corinthians, sabi niya, kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? So makita niyo po yung word na baptism. Bakit? Kasi nung panahon po nila, kung ikaw po ay mananampalataya, yung baptism po is very big deal. Bakit? Kasi ito po yung public proclamation mo na ikaw ay nanampalataya na kay Lord. Wala ka na sa dati mong buhay. And verse 30, at bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na hindi ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Yun. So sinasabi ni Paul dito, kung si Kristo hindi siya muling nabuhay, para saan pa yung ginagawa namin, di ba? Para saan pa yung pananampalataya ng mga tao during that time? And sabi nga ni Paul, kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras. Bakit? Because dahil nangangaral po sila ng Word of God, dahil pinipreach nila yung gospel, every day nasa panganib yung buhay nila. And alam niyo po, nung sinusulat po ni Paul to, nasan uli si Paul? Nasang lugar siya? Nasa Efeso, nasa Ephesians siya. Alam niyo po yung Ephesians, dun po siya sobrang sobrang aside sa aside sa Thessalonica, sa Ephesians, doon po siya masyadong dinali ng mga unbelievers. Bakit? Dahil sa pag-preach po nila ng gospel, sila po ay pinersecute. Hindi lang ng Roman Empire, kundi ng mga hindi mananampalataya or against sa tinuturo nila. Ng mga skeptics, sabi nga. So yun. And kaya nga kung babalik po tayo sa verse kanina, di ba? Ano po yung makikita natin doon, di ba? Kung hindi nabuhay si Kristo, baliwala lahat nung ginagawa natin. Even si Paul nga, sinabi niya, di ba? Lahat nung ginagawa nila, lahat ng yung first missionary trip, second missionary, third missionary trip, it's all futile kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Yesus. So yun. And this brings us po sa point number 2. By the way, medyo mabilis lang siguro to. Ano po yung point number 2, Bakit kinakailangang mabuhay ng ating Panginoong Yesus? Sabi po dyan, the resurrection secures our forgiveness. So yung resurrection, yung ginawa ni Lord na muling pagkabuhay, sinecure niya. Ibig sabihin yung ating kapatawaran, yung forgiveness. And sabi nga sa verse 17, kung babalik po tayo, sabi po dyan, at kung hindi muling binuhay si Kristo, ano sabi dyan? Kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi nga po dyan, pwede po pa next. Sige. And sabi ng English version, sinulat ko lang din sabi dito, yung naka-highlight na verse, sabi dyan, you are still in your sins. Kayo ay nananatili pa rin sa pagkakasala. Kaya nga sabi ng first John, di ba? Kung anak ka ng Diyos, imposible daw na magpatuloy ka sa pagkakasala. So yun. And sabi ng 1 Corinto chapter 15 verse 3 to 4. So talon lang tayo. Dito po ako na-amaze. Sabi, same passage lang din. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto,
sapagkat ibinigay sa inyo bilang pinakamahalaga sa ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So take note po, no? Bakit dalawang beses sa 2 verses na to, no? Bakit dalawang beses binanggit yung word na kasulatan? So ano po ba yung kasulatan na tinutukoy dito? By the way, ang tinutukoy po dito yung Old Testament law. Ibig sabihin, finulfill po siya ni Jesus Christ. Lahat po doon. Sabi nga, kaya nga sabi ni Lord, no, nung sa huling breath niya, di ba? Sabi niya, it is finished. So lahat, tapos na, finulfill na ni Lord, etc., etc. And dito po, so pwede po ba pa next? So makita po natin, no, based doon sa verse 3 and 4, no, sabi diyan, Jesus Christ fulfilled the Old Testament law. So yun. Kumbaga yung Old Testament, shadow na lang siya eh. So yun, di ba? And kaya nga namubuhay na po tayo sa sa New Testament ngayon. Sa biyaya po na ginawa po ng ating Panginoong Yesus. And dito, nilist down ko lang po, ano ba yung mga pagbanggain natin, ano ba yung mga ginawa ni Lord sa krus na fulfill yung Old Testament, no? Sabi nga, yung Old Testament, shadow lang nung gagawin ng ating Panginoong Yesus. So, kung familiar po kayo sa preaching last year, yung the full assurance of our faith, ano po yung meaning ng Book of Leviticus, 'di ba? It is the book about holiness. And doon po nakapaloob lahat ng mga rituals, mga kailangan gawin ng mga Israelites para muling ma-reconcile sila sa kay Yahweh or sa Diyos, no? So sabi diyan, number 1, yung dito po lalabas yung word na sin offering. Sabihin nyo nga, sin offering. So ano po yung meron sa sin offering? Pag binasa nyo po yung Leviticus chapter 4, Leviticus chapter 5, dito po makikita yung kahalagahan ng sin offering during Old Testament. And ano po yung pinatutungkulan nito? Sabi dyan, no, the animals are sacrificed for unintentional sin. So kailangan nilang mag-alay ng hayop, perfect, no blemish. So yun. And para saan po yun? Para sa kapatawaran nung, take note unintentional sin pa lang. Marami pang mga kasalanan tayong tatalakayin based on. And ano po yung finulfill ni Lord? Sabi sa New Testament, no, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya'y itinuring na makasalanan. By the way, wala pong kasalanan ng ating Panginoon, no? Sabi nga sa kinakanta natin kanina, di ba? Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So hindi na natin kailangan yearly mag-alay. Ang kailangan na lang natin manampalataya sa ating Panginoon. And then number 2, ano pa? By the way, mga 6 or 7 lang siguro to. Sabi diyan, the blood atonement or Passover. Sabihin nyo nga, atonement. Yan. So ano yung ginagawa nung dugo sa Old Testament at bakit siya mahalaga pag nag-offering sila? Pag binasa niyo po yung Leviticus pa rin, no? Chapter 1, chapter 17, tsaka yung Exodus 24. Ano yung po yung sinasabi dyan? Paulit-ulit. Sabi dyan, no? The animal blood, kailangan nilang ialay. Sabi dyan, to temporarily covered sin, para matakpan yung kasalanan ng mga Israelita. Pero sabi dyan, temporary lang yun. Bakit? Kasi kailangan ulitin nila annual. Yearly nilang uulitin. Bakit? Kasi after po nilang mag-alay, kinabukasan, magkakasala na naman yung mga Israelites. No? So, and ano po yung finulfill ni Lord? Sabi sa Hebrews 10, verse 14, hindi na kailangan ng dugo ng mga hayop. No? Sabi nga, ang kanyang dugo ang lumilinis sa atin, sa ating mga budhi. So, hindi lang tayo nilinis ni Lord, pati yung budhi. Ibig sabihin yung kaloob-looban, yung conscience, so yung spirit natin, so yun yung soul natin. Sabi dito, sa ating mga budhi, sa mga gawang walang makabuluhan, upang tayo ay makapaglingkod sa, kaino daw, sa Diyos na buhay. So yun. Kaya malaya tayo nakakapaglingkod ngayon, malaya tayo nakakapag-pray,
Malaya tayong nakasigaw ng hallelujah. No? Bakit? Dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Pero kung Old Testament natin gagawin yun, wala. Patay tayo. Bakit? Kasi dahil sa kasalanan. And then number 3, sabi dyan, no? Burnt offering. Sabi nyo nga, burnt offering. Yon. Kapag binasa nyo po yung Leviticus chapter 1 tsaka chapter 6, sabi doon, no, yung hayop, kanina di ba may hayop, tapos may dugo. Sabi dyan, no, animals are completely consumed. Kailangan i-consume yun. Yung high priest, dadalhin niya yung dugo ng hayop dun sa dakong kabanal-banalan. So yearly nilang gagawin yun. No? Sabi dito, symbolizing total devotion. So yung samyo po nun, yun po yung magre-reconcile sa kanila sa Diyos. Take note, temporarily. Pero ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus? Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 2, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So imagine niyo po, no? Kung yung usok during Old Testament, yun yung nagiging mabangong alay and reconciliation nila for momentarily sa Diyos, ngayon po, finulfill po yun ni Jesus Christ. And ano pa? Sabi po ng number 4 na ba? Peace offering. Sabihin nyo nga, peace offering. So, yun. So, bakit po kailangan yung peace offering? By the way, kung kanina, tupa, dugo, tapos kanina may apoy. Dito makikita natin yung peace offering or yung mga ani nila. No? So, ginagawa nila yon annually. Sabi ng Leviticus chapter 3, tsaka chapter 7, no? Yung sabi dito, sacrifice are shared between God and worshipers. So, alam ko yung yung sa tithes, yung tenth ng ani nila. So, binibigay nila kay Lord. And sabi nga, para i-share between God and the worshipers. So, yun. And ano po yung ginawa ni Lord sa Romans chapter 5, sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? So kung noong Old Testament, para magkaroon ng mapayapang ugnayan between God and His people, kailangan muna mag-alay. Ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Siya na yung nag-alay ng sarili niya. And sabi nga, meron na tayong peace with God. Yung wrath niya, sabi nga, yung galit at poot ng Diyos dahil sa kasalanan, it's all wiped out. So yun. And then number 5, ano po yung sabi dyan? Sabi dyan, the guilt sacrifice. Sabi nyo nga, guilt sacrifice. So ito po yung mga yung mga kasalanan na hindi mo expect na, kasalanan pala yun, mali pala. So yun. Tsaka yung mga totally kinomit na sin. Kaya pag binasa nyo po yung chapter 5, chapter 6, chapter 19 ng Leviticus, ano po yung sabi dyan? No? It's the atonement for sins requiring restitution. So ano po yung restitution? Kumbaga tawag dito. Yung restitution, parang siya sa lawyer. Imagine mo, meron kang kaso. Tapos, dahil sa hatol sa'yo, makukulong ka. So yun. Pero may nagbayad nung kaso mo, may nag-bailed out of nowhere. Yun po yung restitution. So yun. And ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Sabi sa Colossus chapter 2, verse 13 to 14, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Diba? So yung law, yung Old Testament, it's all futile. Baka wala nang bisa, So yun. Kaya hindi na natin kailangan gawin yung mga teaching ng Old Testament, di ba? Hindi mo na kailangan yearly magpanata, di ba? So yun. Bakit? Kasi lahat po yun ginawa na ng ating Panginoong Hesus. And ito lang po yung nakakalungkot, di ba? Sa labas, di ba? Ang daming gumagawa pa rin nung something na akala nila makakapag-reconcile sa kanila sa Diyos. Pero ang reality, sino yung makakapag-reconcile sa atin sa Diyos? Jesus Christ. Ano yung kailangan mo? Manampalataya lang, di ba? And sabi ng verse 14, di ba? Sabi doon, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Kaya nga yung word na it is finished,
sobrang valuable po ng words na yon coming from Christ. Bakit? Kasi lahat po tinapos na ng ating Panginoon. And ano pa? Sabi diyan, no, the day of atonement, no. So yung araw, sabi niyo nga atonement, no. So yun. So ano po meron sa day of atonement? Ito po yung araw ng pagpapatawad or yung wala na, yung for example, may utang ka sa kapwa mo, sa day of atonement wala na. Ano na, quits na lahat, no. Pero ano po yung ginagawa ng high priest sa Leviticus chapter 16 tsaka verse 23? Sabi diyan, no, yung high priest magsasacrifice siya ng annually para saan? Para sa kasalanan ng buong bayan ng Diyos. So yun. So yung kanina, yung lamb, yung blood, yung fire, ang gumagawa po nun yung high priest. And sabi nga ng Hebreo chapter 9 verse 28, di ba? Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. So yun. And then, ito po yung nakaka-amaze eh. Pag binasa nyo po yung, alam ko na-share ko to nung overnight prayer meeting. Pag binasa nyo po yung 2 chapters na yan, ano po yung ginagawa ng high priest? Meron daw 2 kambing. Take note, ilang kambing yung kailangan? 2. And ito po ay perfect na. Take note, perfect, walang, walang bali yung buto. Basta perfect lahat. So yun. Tapos, marami siyang requirement eh. So, pag yung 2 kambing na yon nag-qualify, ano po yung gagawin sa isa? Yung isa po ay iaalay ng high priest sa tabernacle, so sa dakong kabanal-banalan. So yun. Tapos ano yung gagawin sa isang tupa? Kasi yung isa na alay na, di ba? So wala na. Ano yung gagawin sa isa? Ang gagawin po ng high priest, hahawakan niya yung tupa sa sungay, tapos lahat po ng kasalanan ng bayang Israel, sasabihin niya doon sa harap ng kambing na yun. So imagine niyo po, no? Tapos ano yung gagawin sa kambing after sabihin lahat ng kasalanan ng bayan Israel? So imagine niyo, siguro, pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan, immorality, etc., etc. Siguro, isang araw, nakaganon yung high priest kasi daming kasalanan nung bayan ng Diyos eh. Tapos ano yung gagawin sa kambing after nun, nung ritual na yun? Ito po ay dadalhin sa ilang, tapos, ano yung gagawin? Papakawalan. Ibig sabihin po nun, pag pinakawalan nila sa ilang, kasi yung ilang malaki po yan, madilim, di ba? Hindi na nila makikita. So yun. And alam niyo po yung nakaka-amaze? Sabi po nung Psalms, di ba? Kung gaano kalayo yung east, tsaka west, kinalimutan na ni Lord. Ganun daw po kinalimutan ng Panginoon yung mga kasalanan natin. So ano po yung foreshadowing nun sa ginawa po ni Kristo? Ibig sabihin lang po nun, hindi niya lang inala yung buhay niya, lahat ng kasalanan natin, lahat ng kasalanan na sinisimbolize nung ritual po na yun, ibig sabihin, pinakawalan na, tinapo na, kinalimutan na. So yun. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So yun. And then last, actually marami pa po to, pero sabi ko nga, limited lang yung time. Sayang. So, yung last sabi dyan, yung the torn veil. Sabi niyo nga, the torn veil. So ito po, familiar po kayo dun sa Passion of the Christ, yung may kurtina, yung napunit, di ba? After po nung death po ni Jesus Christ. Sabi po ng Leviticus chapter 16, tsaka Exodus 26, ano po yung role ng kurtina or nung tabing? So by the way, ito po yung harang sa dakong banal tsaka kabanal-banalan. Merong pong kurtinang nakaharang. Sabi dito, access to God was restricted to high priest only once a year. So ang makakapasok lang daw po doon sa likod ng kurtina, sa dakong kabanal-banalan, is sino lang? Yung high priest or yung punong pare during that time sa Old Testament. Pero ano po yung sabi ng Hebreo chapter 10, verse 19? Sabi dyan, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, di mo na kailangan mag-offer. Meron ka ng direct access kay God mismo. Kaya tayo nakakapag-pray, kaya tayo nakakapag-worship, di ba? Kasi meron na tayong direct access. Pero kung hindi po, wala pong resurrection, kung walang death ni Jesus Christ, futile po lahat ng faith natin. So yun. And this brings us po to point number 3. And siguro few verses na lang din mag-close po tayo. Sabi dyan,
Pwede ba sabay-sabay natin basahin? The resurrection gives hope beyond grave. So hindi lang po sa mundo na to, kundi after death, meron tayong hope na tayo ay muling bubuhayin. Kaya nga sabi ng verse 18, ano po yung sabi diyan? Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay na pahamak. So yun. Ay, by the way, pwede ba balik tayo? May nakalimutan lang ako isang verse. So ano yung kailangan natin gawin para mapatawad yung sins natin? Ito po yung nakaka-amaze. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, ano po yung sabi diyan, di ba? Sabi diyan, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So imaginein mo, no? Confession lang. Mananampalataya ka lang sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka na. Bakit? Kasi lahat po, yung salvation po, ginawa po ng Panginoong Hesus. Only by grace through faith. And wala po tayong ambag dun sa ginawa po niya. Kaya nga po, sabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9, diba, wala tayong mapagmamalaki sa harapan ni Lord. So yun. Pero balik tayo sa point number 3. So yun. Ano po sabi dyan, no? Sabi ng ESV sa English version, sabi dyan, then those who have fallen asleep in Christ have perished. Kung wala pong resurrection, yung mga naunang namatay na, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, futile din pala sila, no? Sabihin, wala silang hope. And tayo rin, if ever man na anytime kunin tayo ni Lord, di ba? Yung faith natin, baliwala. Pero sabi nga po dito, di ba? Dahil kay Kristo, muli tayong bubuhayin. And sabi nga, meron tayong hope beyond the grave. And dito na lang po ako magtapos. Sabi po ni Timothy Keller, sabi niya sa book niya na The Reason for God, sabi niya, if Jesus really rose from the dead, kung si Kristo may talagang muling nabuhay, sabi niya, it changes everything. And sabi nga niya, everything will be all right. It means the story is true. And the world really is being made new. So yun. Kumbaga, kung tatagalogin, kung talagang si Kristo namatay sa krus, okay, magiging okay lahat. Bakit? Kasi alam natin na lahat ng problema natin dito sa mundo, lahat ng mga paghihirap natin, lahat ng pinagdadaanan natin, temporary lang. Ano po yung sabi sa Revelation? Di ba? Lahat ng luha, lahat ng sakit, di ba? Lalamhati. Ano gagawin ni Lord? Papawiin niya. Wala na. Everything is being made new. And dito lang po ako magtapos. Sabi po ng Romans chapter 6 verse 17 to 19. Pwede po ba tayo tumayo? Ito po yung yung it's all about pagtitiis. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 6 verse 17 to 19. Ako po, nababasa niyo po dyan. Sabi po dyan, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang, kaluwalhatian. Then verse 18 to 19, sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis na kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang lahat ng sannilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So nananabik na po ba tayo na muling makita si Lord? Or yung iba siguro parang natatakot pa, or Lord, wag muna. Kasi may gagawin pa ako, di ba? So yun. Pero ano pa sabi ng verse? Lahat ng sannilikha or tayong mga mananapatay, nananabik tayo na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Kumbaga nananabik tayo na, Lord, ihayag mo na. Lord, mangyari na, di ba? Kaya nga pag binasa natin yung mga epistle, ano po yung laging sinasabi ng mga apostol sa end ng letter nila? Sabi
Sabi nila, Lord, bumalik ka na wa. Bumalik ka na. Nang mahinto na lahat ng mga paghihirap namin, pagtitiis namin, di ba? And pero ito po yung nakakatawa So, sa verse 17, di ba? Kung anak ka ni Lord, kung nanampalataya ka kay Lord, sabi dyan, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang ni Kristo. Pero may ano dyan, may tawag dito, may kaso, no? Sabi dyan, sa next verse, sabi dyan, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ito po yung nakakalungkot, di ba? Yung word na pagtitiis, parang ang dali nating sumuko So, ang dali nating maging skeptical, ang dali nating panghinaan ng loob. And I hope na lahat talaga is indahin natin. Yung lahat ng pagtitiis. So, yun. And lahat po ng mga skepticism, isuko po natin sa Panginoon. So, habang tayo po yung nakapikit, pwede po ba muli tayong lumapit kay Lord, pag-pray po natin yung ating sarili. And patawarin niya po tayo sa lahat ng pagkakasala natin. Ano man po yung mga doubt, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, alam po natin na ito yung temporary lamang. Inilapit po natin na talagang tulungan po tayo ni Lord na hanggang sa huli, tayo po'y makasama niya. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, hallelujah. Lord, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat nga po sa umaga pong ito. At naririnig mo po yung panalangin namin, ang bawat isa. Alam po namin, Lord, na ito po yung tutunin, Panginoon. Ikaw po yung Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lord, salamat po sa bawat salitang binigay mo po sa amin. Tunay nga po, Lord, na salamat po dahil hindi ka lang po namatay sa krus, hindi mo lang po inako yung mga kasalanan po namin, hindi mo lang po pinatawad yung kasalanan po namin. Ikaw po'y muling nabuhay, Panginoon. Patunay po na ang Diyos po na sinasamba namin at pinaglilingkuran ay ang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan po sa lahat. And ito po yung mag-sink in sa buhay ng bawat isa. Na since ang Diyos sinasamba po namin at pinaglilingkuran ay buhay. Lord, hindi po kami manghinawa sa paglilingkod sa inyo, sa mga pagtitiis, sa mga pagsubok, Lord, na nararanasan po namin. Sabi nga po, at sa huli, makita mo po na kami po ay blameless, malinis sa inyong harapan dahil po sa aming Panginoon Jesucristo. And Lord, salamat din po dahil meron po kaming hope, may pag-asa po kami na after po ng buhay namin sa mundo pong ito, kami po inyong bubuhayin at makakapiling ka po namin, Panginoon, sa trono po ng Diyos Ama, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa po na narito, sa bawat pamilya. We pray, Lord, na extend mo po ang inyong kamay, ang inyong pagpapala, Panginoon, sa tahanan ng bawat isa. And Lord, we ask for blessing, Panginoon, sa lahat po ng pangailangan namin, despite ano man po, material man po, sa healing man po. Lord, we ask for healing sa bawat kapatiran po namin na may sakit, sa may mga pinagdadaanan po ngayon. Lord, ikaw po yung siyang humipo, siyang tumulong po sa amin, Panginoon. Salamat po, ang bawat isa po yung pagpalain at ng mga salita pong narinig po namin ay masabuhay po namin po. Salamat po at ito po kami sama-sama panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po.